Hello, magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi sa fire elements na Aries, Leo, Sagittarius. Lala baby, bibigyan ko po kayo ng rating. Okay? Sa mga natitirang araw ng July, papasok ng month of August. Okay? Yung buong buwan ng August. Yan. So, ito po is general, hindi po ito personal. If you want a private reading, feel free to email Lola Baby. Yan ha, okay. So, tingnan po natin ang inyong what's in your energy. Yan ha. Ano ang message sa inyo, okay? So, tingnan natin ha. General po ito ha, hindi po ito personal. Anong gusto nyo malaman ha? Okay. Inside scoop. A closer look. Nosy. Up in your business. Yan. Meron ditong, it's like tinatawag na your every movement. Yan ha. Palihim. Palihim na pinagmamasdan kayo. Sinusubaybayan ang inyong mga kilos. Ito'y maaring isang tao, dalawa, tatlo, maraming tao. Palihim, okay, ang kanilang tinatawag na pagsusubaybay sa inyo. Yan na, hindi nyo lang po alam. Pwede rin naman sa social media ninyo, di ba? Baka sila is yung tinatawag mga silent viewers, di ba? Kumbaga dito'y para bagang sinasalaan nila, okay? Yung mga pinopost ninyo, ito man ay salita ninyo, di ba? O kaya may videos kayo, di ba? Pictures. Yan, ang nakikita ko dito yung tinatawag na gusto nilang masigurado, okay? Yung kanilang nakikita. Kumbaga dito gusto nilang makonfirma na tama ang kanilang nakikita, nababasa. Okay? Yan. Naririnig, di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag na mahilig gumawa ng drama. Okay? Kasi naman po yan, ha? Okay? Pwedeng kapamilya, di ba? Mga siblings, kamag-anak, kapitbahay. Mahilig siyang gumawa ng, sa kanya lagi nagsisimula ang drama. Di ba? Okay? Kung sino man po yan, ha? Okay? Correlate kayo, di salamat. Yan, meron dito ang tinatawag na gumagamit ng fake accounts, di ba? Yan. Maaring dito yung tinatawag, pagka nagko-comment sila, di ba? Nagbibigay ng reaction, fake account ang ginagamit, okay? O kaya naman sabihin na natin pagka inuusyoso nilang isang profile, di ba? Gumagamit sila ng fake account para hindi lumabas doon sa feeds, okay? Kasi pag lumabas sa feeds, ibig sabihin, binisita niyan yung inyong tinatawag na profile, di ba? Okay. So, meron ditong tinatawag na courage, di ba? Yan. With the number 30. Yan ha. Pero ang nakikita, ito is yung tinatawag naka-upright, pero ito'y naka-reverse. So, itong taong ito, walang lakas ng loob. Okay? It's like, wala siyang paninindigan, wala siyang isang salita, di ba? Baka ito yung tinatawag, mahilig gumawa ng drama, okay? So, itong taong ito yung tinatawag na wala siyang, sabihin na natin, baka ito'y walang itlog, di ba? Yan, yung tinatawag, basag ang bayag, di ba? Okay? Duwag, yan ha? Duwag yan. Kung sino man yan. Discover your life purpose, di ba? Yan. For some of you, it's like tinatawag na baka nakakalimutan na ninyo, okay? Ang inyong tinatawag na your goals, your mission, di ba? Anong gusto mo talaga sa buhay mo? Baka nakakalimutan nyo because you are affected by many energies, di ba? Okay? Yan. Siguro nakakalimutan mo na yung pansarili mong kaligayahan, di ba? Yan. Nakalimutan mo na ano ang iyong layunin, di ba? Your purpose, di ba? So, meron ditong tinatawag na dreams, okay?
So ito is merong tinatawag na number 29, di ba? Okay? Discover your life purpose. So kung ida-down natin yung 29 sa number 11, di ba? Baka for some of you, sabihin na natin sa sobrang focus ninyo sa ibang mga energies, let's say sabihin natin sa trabaho, sa ibang tao, baka nakakalimutan nyo na ang inyong sarili. Baka nakakalimutan nyo na ang inyong health, di ba? Nakakalimutan mo na ang family mo, mga taong nangangailangan sa inyo. Di ba? It's like tinatawag, baka nami-miss na nila. Okay? Ang iyong tugtog, ang iyong pagkanta, malay mo, marunong ka palang kumanta, nami-miss na nila. Di ba? Nami-miss na nila yung tinatawag your presensya ninyo. Okay? So, meron ditong tinatawag na dreams. Okay? With a number 3. Yan ha. So, ibig sabihin nito, it's about yourself. Di ba? Yan. Siguro napapagod na kayo. Yan, spiritual, spirit energy, o kaya yung energy nyo. Maring for some of you, bagsak ang inyong tinatawag na energy, di ba? So, maaring dito kailangan nyo ng pahinga, kailangan nyo matulog. Di ba? It's like tinatawag, kung halimbawa masyado kang aktibo, di ba? Gusto mo rin namang magpahinga. Taking time for yourself. Okay, yun na nakikita ko for you. So, kukuha lang ang lola ng sandali lang po. Sandali. Kukuha lang ako ng, gagamit tayo ng 2 tarot, ha? Okay. Sandali. Tatabi ko lang ito din. Yan, ha? Okay. So, tingnan natin, ha? Ano meron sa inyong tinatawag na energy? Ano ang gusto ninyong malaman, di ba? Sandali. Yan. So, ang ilalim is tinatawag na the wheel of fortune, di ba? It's like tinatawag na for some of you, ito yung tinatawag kaalaman ninyo, di ba? Intelligence, di ba? It's like it has something to do about ano tawag dito, pagiging broad-minded ng isang tao. Maaari it may kinalaman sa politics, meron to kinalaman sa Supreme Court, meron itong kinalaman sa mga people with high authority, di ba? So it's more about your destiny. Okay? Yan. So nakikita ko for you relationship niya. Pwedeng marriage, relationship, mga relationship nyo sa ibang tao, relationship sa boss, sa mga friends, family. Diba? Kung kaya dito, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ito bang relationship ninyo what is the result, the outcome? Mabuti ba? Friendly ba sila? Kumbaga dito, everlasting relationship ba ito? Wala ba ditong away? Yan na, since ito lang is energy. So, itong wheel of fortune is question mark. Okay? So, that's your tinatawag bottom card. Nakita ko. So, tingnan natin anong dapat nyong malaman. Okay? So, meron ditong tinatawag na the two of wands. Di ba? So, ibig sabihin kayo. Pwedeng sabihin ito yung tinatawag magiting. Di ba? Magiting daw kayo. So, it's all about yourself. Di ba? It's all about yourself. Okay? So, narito yung tinatawag na the 3 of swords. Yan, ha? Sandali. So, ibig sabihin nito, ito at sila. Di ba? Yan. So, ano ang nakikita ko diyan? Yung tinatawag na ito ay meron dito. Okay? Yan. It's like pinanonood nila, okay? Ang iyong ginagawa. Yan na, masyado silang absorb sa iyong ginagawa. Diba? It's like dito may mga radar, mga CCTV. Yun na nakikita ko. That's the energy. Okay? So, narito ang tinatawag na the hangman. Diba? So, ito yung tinatawag na for some of you, okay? Nag-iisa.
Okay? Dito nag-iisa kayo, di ba? It's like you against the world, okay? You versus, let's say sabihin natin, you versus 10 tao versus them, di ba? Yan o, nag-iisa kayo, di ba? So, last card na lang ha. So, narito yung tinatawag na the tower, di ba? Okay. So, ibig sabihin nitong the tower na ito is sandali lang. So, it's more about ikaw, di ba? Yan. It's like your intuition, okay? Your guts, it's about your guts, di ba? Maaring for some of you, yung tinatawag habang nag-iisa, na mamahinga, may mga iniisip, pinaplano, di ba? So, ibig sabihin nito, yung kanyang, it's like tinatawag, meron siyang pasabog, di ba? Yan. So, sandali lang at titingnan ko lang, ha? Okay. Dahil nag-iisa kayo dito. It's like you are ano yung tinatawag dito, aligning your self to God dito, di ba? Yan. Tingnan ko lang itong the two of wands, okay? So, meron ditong tinatawag na the seven of swords, yan. So, mag-iingat kayo kung sino man itong tinatawag na ito, okay? Ito siya, nag-iisa siya, okay? Ibig sabihin nito, meron siyang pinaplano. Yan ha. Maaring ikaw ito, maaring sila. May pinaplano siya. Diba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na kasi ito'y Mars. It's like tinatawag the warrior, 'di ba? The general, 'di ba? Sandali lang. Or maaring ito'y tinatawag a group of people. Yan ha. Baka ito yung tinatawag alyansa, magkakalat. Ibig sabihin nito yung tinatawag na magkakahiwalay-hiwalay, sasabog. Yan ha, dito. Kasi narito ang the three of swords, di ba? So, maaaring ito yung tinatawag, narito kasi ang television, narito ang satellite, di ba? So, meron dito, it's like tinatawag na alyansa, parang magsa-separate, di ba? It's like tinatawag, kanya-kanyang takbuhan na sila. Magkakanya-kanya na silang, it's exit. Yan na, yun ang nakikita ko. It's like sabihin na natin na, ay, bahala ka na, basta't ako, I will save myself. Yun ang nakikita ko, ha? Kanya-kanya ng, ano dito, eskapo. Yan, kanya-kanya ng eskapo. Sa tinatawag seven of swords yan. Tingnan nyo, ibig sabihin nito, yung tinatawag the tower, nag-double confirmation. Okay? Oo. So, it's very, very chaotic. Okay? Yan. It's like tinatawag destruction. It's like sabihin natin isang organization dito, okay? Isang organization. Ibig sabihin nito, magkakaroon ng destruction. Chaos, di ba? Sasabog. Yan, no? Kita nyo, double confirmation, ha? Magkakaroon ng tinatawag na unexpected pagbabago. Yan, ha? It's like yung tinatawag na hindi nila, walang nakakaalam, walang ano dito, na ito ay mangyayari. Okay? Yan. So, maaring ito yung tinatawag collapse, magko-collapse ang isang samahan, isang grupo, or pagkakaibigan, magko-collapse dahil meron ditong magtataksil. May magtataksil. Dahil narito ang the seven of swords. So, ito yung tinatawag pinagpaplanuhan, ha? Dahil narito ang the two of wands. Yan, ha? Yan. So, meron dito, it's like tinatawag tatakas. Okay? Tatakas siya sa kanyang katungkulan. Diba? Yan. Dito. Dito tayo muna, ha. Narito tayo. Yan, ha. May tatakasan niya. Okay? Yung kanyang tinatawag na responsibilidad. Okay? So, narito ang tinatawag na the four of swords. Diba? So, very, very stress. Punong-puno ng stress ang tao na ito. Diba? Nai-stress siya. Okay? Sa tinatawag na loob. It's like nasa lupon. Diba? Bawa family, di ba? O kaya sa trabaho, friendship, kung sino man itong, kung saan naroon siya sa loob ng lupon, ng halimbawa community, society, di ba? Full of stress siya, okay?
Yan, so kumbaga dito, mental overload. Pagod na yung isip niya. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na maaring ito'y nag-iisa. Okay? Nag-iisa siya, oh. Nag-iisa siya din eh. Yan. So, ang nakikita ko dito, yung tinatawag na meron dito, okay? Tinatawag na very, very dangerous, okay? This person is yung tinatawag na very risky ang kanyang gagawing steps. Yan na, may gagawin siyang steps, very, very risky. Di ba? Yan. So, maaaring ito yung tinatawag, baka tatakasan niya ang kanyang mga kaaway, di ba? Kasi nag-double confirmation ang tinatawag na the tower. Okay, so tingnan natin itong tinatawag na the Three of Swords. Yan ha. So, narito ang tinatawag na marriage, di ba? Yan. Marriage. So, there is a happiness, a family, di ba? So, maaari ito yung tinatawag na mabubuo ang pamilya. Yan ha, okay. It's like tinatawag regrouping. Meron ditong pamilya, regrouping. Yan ha, okay. Stability. Magiging very, very stable ang kanyang buhay. Maarte sa trabaho din. But it's more about family. Gaganda ang kanyang tinatawag na financial situation. So, naririto yung tinatawag na the Two of Wands. It's about choice, di ba? Yan. So, maaaring ito yung tinatawag na nagpaplano siya, okay? So, nakikita ko dito, baka ito'y lalabas, di ba? Lalabas siya sa tinatawag na, halimbawa yung presence job niya, iiwan niya, okay? At siya is mag-a-apply. Okay? It's like tinatawag, where the grass is greener. Doon nahanapin niya, okay? So, meron dito tinatawag na withdrawal. Okay? Yan. So, meron din dito yung tinatawag sudden leaving. Sudden. Yan, no? Biglang aalis. Kasi narito ang tinatawag the tower. Ha? Basta iiwan. Okay? Yan. It's like i-abandon. I-abandon. Halimbawa, you're a seaman. Maaari ito yung tinatawag jump off. Magja-jump off ship siya. Okay? Iiwan. I-escape. Kasi kumbaga dito yung tinatawag nagpaplano. Okay? So, meron ditong tinatawag the Queen of Cups. The Queen of Wands. Yan ha. So, ibig sabihin nito yung tinatawag for some of you, if you are in a business, kung may mga negosyo kayo, okay? Very, very stable. Okay? Very, very stable. Ang nakikita ko dito, for some of you, gusto ninyong makipagsapalaran. It's like gusto ninyong sumugal. Maarte yung negosyo, okay? Yan. So, nakikita dito yung meron ditong very, very is this hindi ko alam kung ito yung mother mo, okay? So, ibig sabihin nito, marami itong alam when it comes to, let's say sabihin natin business. Okay? So, maaari ito tutulungan kanya, okay? Tutulungan kanya. Yan ha? It's like ipoprovide kanya ng tinatawag na mga information. Let's say sabihin natin if you want to put up a business, okay? Yan. O maaari ito yung mag-i-invite sa iyo. Baka isasama kanya sa kanyang groups, di ba? Sa kanyang corporation, di ba? Yan. So, tingnan natin ang The Hangman. Okay. So, meron dito yung tinatawag na hindi ito mapapagkatiwalaan. Lumabas ang the devil, ha? Okay. Hindi ito mapapagkatiwalaan. Yan ha. So, ibig sabihin itong taong ito is very, very responsible. Yan ha. Okay. So, itong taong ito yung tinatawag walang backbones. Di ba? So, itong taong ito yung tinatawag na mahilig mag-self-pity. Yan ha. Yan ang nakikita ko. So, meron ditong tinatawag na materialistic ang tao na ito. Okay? Mahilig siya sa mga material na bagay. Magagandang damit, magagandang sapatos. Maaaring dito mga branded na kasuotan, di ba? Yan. So, meron dito yung tinatawag na, okay,
Sandali. Dependence. Okay? Masyado siyang dependent sa kanyang, sabihin na natin sa family niya, sa mga siblings o kaya sa asawa. Okay? So, meron itong tinatawag, baka ito'y naka-confine sa ospital. I think so, ha? Kasi narito ang, sandali lang, ha? Kasi naman yan, baka ito'y naka-confine sa ospital. Baka ito'y meron tinatawag na nasira ang bait, okay? Yan, nasira ang bait. Natulala, okay? Kita ko'y tulala. So, marito yung tinatawag nagpapagaling sa ospital. Yan na, okay? So, narito ang Queen of Pentacles, di ba? Okay. So, whatever is this, ibig sabihin for you is meron ditong prosperity. Okay, yan. Meron dito yung tinatawag na sandali lang, masyado niyang ador na ador ang sarili niya. Okay, yan. Kung sino man ito, yan ha. Masyado siyang bilib na bilib sa sarili niya. Gandang-ganda siya sa sarili niya. Diba? Yan. Mataas ang kanyang tinatawag na parang assessment sa sarili niya. Bilib na bilib. Basta siya bilib na bilib sa sarili niya. Okay? So, meron ditong magaling magnegosyo. Magaling magnegosyo ito, ha? Baka ito'y magbabalak pumasok sa networking, ha? Okay? Be very, very careful. Narito ang tinatawag the devil, ha? Be very, very careful. Kung papasok kayo, it's like tinatawag makikipagsapalaran ito. Dahil the two of wands, okay? Yan. Makikipagsapalaran. It's like siguro ito ipapasok niya ang pera niya. Be very, very careful. Narito ang the devil, okay? Baka kayo ma-scam, baka lang kayo tinatawag, mawala ang inyong pera. Okay? Be very, very careful. It's like hawak mo na itong pera mo, baka isiping mabuti. Okay? Yan. Dahil lumabas ang the 5 of cups, maaari ito'y mawala. Okay? Yan. Yan, no? So, maaaring in the past nangyari na ito sa inyo, na ulit. So, ibig sabihin kaya mayroong 2 of cups, it's like tinatawag a reminder. Okay? Huwag ka nang sumugal. Yan, no? Baka ibig sabihin nito, ipunin mo na lang. Okay? O kaya kung gusto mong magnegosyo ng iyo, ikaw na laang. Okay? Dahil there is, naroon ang tinatawag the 5 of cups and the devil. Okay? Baka it's like recurrent, maulit lang ito. Okay? So whatever is this, it's like tinatawag dito. Okay? Out with the old, in with the new. Yan, ha? Okay? So, ibig sabihin, for some of you is a transformation, a blessings coming. Marito tinatawag na marriage life, family life, yan, di ba? So, ibig sabihin nito, for some of you is about, nakikita ko dito, merong provision, merong gains because of the tinatawag na the two of wands. Yan, ha? May gains. So, for some of you, ibig sabihin nito, maaring sa abroad nakatira, sa abroad nagtatrabaho, sa abroad naroon ang buong family, okay? Maaring asawa din niya is a foreigner, di ba? Yan. So, for some of you, ibig sabihin, baka ito may sakit, di ba? Baka ito yung tinatawag not capable to work dahil meron siyang tinatawag, baka ito yung na-aksidente, naka-confine, maring either sa bahay naka-confine or sa ospital nagpapagaling. Okay? Yan, kasi narinig ang tinatawag na the Queen of Pentacles. So, ito ibig sabihin baka nagpapagaling. Yan, ha? So, ibig sabihin ito yung tinatawag watch out. Kaya narito ang tinatawag the 5 of Cups. Okay? Ibig sabihin, iwasang ma-recurrent kasi there is a tendency magkaroon na ma-recurrent, bumalik uli ang kanyang dating sakit. Okay? So, ibig sabihin nito, transformation. There is a transformation. Yan, ha? It's like tinatawag dito na hindi na magiging kagaya ng dati ang magiging buhay mo. It's like kung sa barong-barong ka nakatira, ibig sabihin nito sa palasyo ka natitira. It's like there is an abundance. Okay? Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, it's about relationship nyo. Yan, ha? Babango. It's like magkakaroon ng abundance, fruitful, okay? Provision, success. Ano mang klaseng relationship ito? Pag-asawa, marriage, children, family, parents, siblings, di ba? Trabaho, di ba? Employer, di ba? Pwede rin namang the Supreme Court, the military, the police. Ibig sabihin nito, good relationship, di ba? It's like nakikita dito, pare-pareho kayo. Alam ninyo ang pinasukan ninyo, okay?
So whatever is this for some of you, it's like tinatawag nakakaranas ng kabigatan, okay, sa isang relationship. Yan ha. Dahil narito, ibig sabihin nito yung tinatawag masakit ang puso niya. Di ba? Yan. There is a disappointment. Kumbaga dito yung tinatawag wala siyang magawa. He wants escape. This person wants to escape. Yan ha. Yan. Kumbaga dito yung tinatawag stuck up siya dito sa tinatawag na relationship na ito. Okay? Maari ay marriage, pwedeng sa trabaho, pwedeng a group of people, di ba? Yan. So, ito yung tinatawag na ano siya, it's like defeated, talo, di ba? It's like no success dito sa tinatawag relationship. Kaya itong the tower is not collapse. So, ibig sabihin nito yung tinatawag the outcome. Di ba? The outcome. Yan ha. Pwedeng the outcome is negative, the outcome is positive. Okay? So, maaring dito yung tinatawag baka magkakaroon din naman ng rebirth, di ba? Yan. So, it needs a rebirth. It's need ay yung tinatawag na new technology. It's like tinatawag bagong papasukan, bagong mga tao, bagong trabaho, bagong pag-iisip, di ba? Bagong health, bagong relationship. Yan, oh. Big sabihin nito, bago. Yan, ha? So, thank you very much po. Salamat.